Isang sundalo, war veteran, ex-defense secretary at dating Pangulo ng Pilipinas. Para sa pamilya at mga loyalista ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, yan ang mga dahilan kung bakit kwalipikado na ihimlay ang kanyang mga labi sa libingan ng mga bayani. Siyam na mahistrado ng mataas na hukuman ang pumabor, habang 5 naman ang bumoto para tumutol. Ikinatuwa ng pamilya Marcos ang desisyon ng Korte Suprema at nagpasalamat kay Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang suporta. Hinimok nilang magpatawad at magkaisa ang mga Pilipino. At para pag-usapan yan, makakasama naman natin ngayon ang founder ng Marcos Loyalists for God, Country and People at dating spokesperson ni Ginang Imelda Marcos, si Cherry Covarrubias. Good evening po, Ms. Cherry. Welcome to Reaksyon. Good evening. Good evening. At syempre, kukunin ko muna ang reaction ninyo dito sa naging desisyon na pumapabor sa paghihimlay kay Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. We're praising God, Luchi. Habang tumutuloy yung mga luha namin, umiiyak kami, iba-ibang reaction kasi alam mo naman, ang tagal na namin talaga ito pinaglalaban. Kaya masaya kami, sabi ko nga, praise God. Sabi ko, finally, truth prevails, sabi ko. Kasi yung palagi idinadasal namin na the Holy Anong truth Spirit... po yung nagpe-prevail sa inyong pananaw? Oo, yung truth na Marcos has may karapatan siya malibing sa libingan ng mga bayani. Ano ho ang masasabi ninyo dun sa sinasabi ng mga tumututol dito na hindi naman bayani si Pangulong Marcos dahil nga sa alam naman natin sa ating kasaysayan na 20 taon siyang naging diktador sa ilalim ng isang martial law government. Ano ho ang... Alam mo, Luchi, mahabang istorya yan eh. Unang-una, doon na lang tayo sa bottom line. Sino itong mga nag-a-against? Sino ho sila sa inyong pananaw? Sabi nila, mga ano sila, mga aktivista. Kaya nga nagdeklara si Marcos ng martial law dahil sa mga aktivista na yan, sa mga leftists, sa mga komunista that wanted to overthrow the legitimate government of Marcos. So yung aktivista ho sa inyong pananaw ay mga rebelde ito? At mga rebelde, oo. Mga rebelde. So Kasi, hindi ho, ang tingin niyo ho sa mga nagrarally, talagang mga rebelde sa bansa? Hindi ho mga ideologies alam mo, na pinaglalaban lang ang kanilang paniniwala tungo sa tamang pamamahala ng ating bansa. wala na eh. Wala na sila sa wisyo yung kanilang isip eh. Akala nila, porket congressman sila, abogado sila. Kita mo naman ngayon, nagsalita na yung siyam na mahistrado, di ba? Hindi pa rin nila matanggap. So, ano yun? Alam mo dito sa mundo, bottom line character eh. Ugali. So, anong ibig sabihin nito, Ms. Cherry? Hindi niyo ho pinanindigan na minsan sa ating kasaysayan ay nagkaroon ng 20 taon ng martial law na merong ng mga naganap na human rights violations at minsan sa ating kasaysayan ay napatalsik nga sa poder si Pangulong Marcos sa isang people power revolt. Alam mo yung people power revolt, may kasaysayan, may istorya yan eh. Hindi naman ang taong bayan nagpatapon kay Marcos eh. Iilan lang sila na nandiyadyaan na talagang hinakot lang sila. Yan ang kasaysayan, yan ang So, istorya. hindi kayo naniniwala dun sa people power revolt? Hindi. So, talagang At mula saka sa ang tingin niyo po talaga kay Marcos ay bayani? Bayani. Bayani siya. Kahit na napatunayan din sa ilang mga kaso sa korte na nagkamal siya ng mga kayamanang illegally gotten. Luchi, kasi magkaiba yung ill-gotten wealth at saka yung unexplained wealth. Anong pagkakaiba nun? Kasi unexplained. Alam mo, I was the first emissary of the late President, kay Johnny Enrile. Sabi niya, Cherry, sabi mo kay Johnny,
pabalikin ako para sagutin ko itong mga allegation nila ng pagnanakaw, ng human rights violation. Kasi ako lang naman ang makakasagot niyan, sabi niya. Kaya lang, nang pumunta ako kay Johnny, sabi niya, sabihin mo sa matanda, hindi siya makakauwi hanggat nandiyan si Cory. Okay, so ngayon nga po nakinatigan na po kayo ng Korte Suprema dito at kinikilala nga nila na maaaring ihimlay si Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa inyo pong pananaw, nagka-closure na ho ba talaga ang issue? Alam mo, ang closure kasi, kamukha niyan, sila sabi nila hindi sila makamove on, di ba? Bakit hindi makamove on ng isang tao? Halimbawa tayo, pag hindi tayo nag-discern, hindi natin matanggap sa sarili natin. Sila, mga leftist, komunista, aktivista, nahuli, may dahilan, hanggat hindi nila natatanggap yung katotohanan na yan kung bakit sila nakulong, kung bakit gano'n nangyari sa kanila, hindi sila talaga makaka-move on. Kasi masama yung laman ng puso nila eh. Paano naman po yung mga talagang biktima ng human rights violation sa ilalim ng Pangulong Marcos, no? Kasi they're also real, these are real cases, no? Hindi naman ho maikakaila na, hindi naman ho nag-iimbento yung mga yon. Ang problema kasi, Luchi, nung mawala si Marcos, hindi naman sila nag-file ng human rights violation case dito sa Pilipinas eh. Dahil Yung nga ho 3,000 nasa Honolulu po si President Marcos, so hindi po makasuhan ng kriminal dahil pag criminal case po, dito ho dapat nililitis, no? So, hindi, kasi yun gusto nga lang naman bumalik, ho ayaw yun. naman siya pabalikin. So bakit ayaw siya pabalikin? Gusto nila puro bad publicity lang, media ang ginamit nila. Mahirap yun, Luchi eh. Para tayo niloloko eh. Lahat naman tayo, kahit hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral, mayroon naman tayong common sense eh. So ang sinasabi niyo po, halimbawa yung mga nabiktima ng human rights, hindi po sila maka-move on, sabi nila. Paano kami mag-move on? Hindi pa kami nabibigyan ng katarungan. Ano hong sagot niyo doon sa... Anong katarungan bang hinahanap nila? Sila itong gusto magpabagsak ng gobyerno ni Marcos. May dahilan kung bakit sila nakulong. Ngayon, nagkaroon sila ng pagkakataon na idemanda nila si Marcos. Hindi nila idinimanda. Ako mismo, inutusan mismo para makabalik, para sagutin mismo ni Mr. Marcos yung mga allegation na sinasabi sa kanya. Ayaw siya papalikin. Ilang beses yun, pabalik-balik. Pati sa Amerika, nag-a-appeal si dating Presidente Marcos para pabalikin siya. Kahit yung paglilibing ng nanay niya, makipaglibing siya. Ayaw siya pabalikin. So, pagkatapos, sasabihin, magnanakaw, sasabihin yung mga rights violator. At saka, Luchi, doon sa Executive Order number 1 na pinirmahan ni Mrs. Aquino, just few days, 2 days lang yata, no? Nung makidnap ang dating presidente, ang pamilya niya. Makidnap? Oo, actually, they were kidnapped. Di ba dinala nga sila sa Clark? Kaya nga mahabang istorya ito eh. Mahirap ang pakikinggan natin. So talagang makikita nyo nga ho, ito nga lumalabas, no? Dalawang magkaibang bersyon. Magkaiba talaga ito, Luchi. At hindi nyo talaga kikilalanin itong bersyon kung sa inyong pananaw, bersyon Hindi talaga. na tinuturo ngayon sa mga paaralan. Hindi talaga. Alam mo, napakinggan ko yung interview kay Congressman Colmenares at saka kay yung dating DepEd Secretary. Kasi sabi nila, bakit daw walang nagagawang libro? Ano ang sabi ng Secretary of Education? Kasi walang mga materials. So bakit wala? Kasi hindi nila pinalalabas ang katotohanan. Puro kasinungalingan eh. Kaya, wag naman natin lokohin na ang tao. Alam mo, may responsibilidad kasi tayo sa sarili natin eh. We should always speak up for the truth. It is in according to the Holy Scripture. Itong mga tao na ito, mga nanungkulan na sila sa gobyerno, naging senador, naging congressman, bakit hindi nila sabihin ang katotohanan? Ngayon, nagsalita na ang Korte Suprema. Siyam sila, di ba? Majority naman talaga yan. Bakit ba sila tumakbo doon? Kasi naniniwala sila na pag nadesisyonan yan, yun na ang finality. Bakit ngayon na porkit hindi nadesisyonan sa pabor nila, alam mo,
iba pa rin ang kanila. So anong magagawa mo sa kanila? Kaya nga ako sabi ko, sa mga kapwa ko loyalista, sabi ko, idasal na lang natin sila. Idasal na lang natin sila na sana ma-enlightened ang kanilang isipan, ang kanilang puso. Matanggap nila ang katotohanan. Alam mo, kinumpronta ko si dating Senator Salonga kasi siya nagsasalita palagi na kagagawan daw ni Marcos, sila ni Ninoy Aquino, ang pagpapasabog ng Plaza Miranda. Alam naman din namin ang kasaysay. Alam mo, may mga sources din naman kami tungkol sa katotohanan. Finally, sabi niya, Marcos, it was the handiwork of the CPP, Joe Masison. At saka nandoon sa libro niya. Imagine, after ilang years, at saka lumabas ang katotohanan. So dito ho sa lumalabas ngayon na kayo ho ay may version, yung kabila ay may version, parang hindi po na nagkaroon talaga ng closure, no? Hindi talaga. In fact, kasi, parang nasariwa palalo ang sugat. Hindi, kasi meron silang agenda eh. Gusto nila talaga pasamain si Marcos eh. Alam mo, ito ang nangyari na ito, ang Supreme Court Justice is sham. Alam mo, ang dasal ko palagi, Luchi, sa gabi-gabi na dinadasal ko, alam mo, ang salita ko, sana, Holy Spirit, akapin mo yung mga associate justices namin na sana ma-enlighten yung kanilang puso, ang kanilang the body, soul, mind, spirit. Nagsalita na ang Supreme Court eh. Well, they're not necessarily the voice of truth and fact. That's what people will say, no? It's just also opinions. Well, wala tayong magagawa. Yun ang ating yun ang ating Korte Suprema, wala tayong magagawa. So itutuloy niyo po itong pagpapalibing sa ganang inyo. Kasi may mga mungkahi po ngayon na kung ang gusto niyo lang naman ay patunayan nga na mali ang bersyon ng kasaysayan nitong mga tumutulig sa kay Marcos, hindi po ba sapat na nagdesisyon na pabor kay Marcos ang Korte Suprema? Para sa kanila kasi parang naipalibing nyo pa talaga doon ay talagang itinatatwa nyo ang kasaysayang iyon o yung kabanatang iyon ng ating kasaysayan. Kasi hindi naman kami ang magdedesisyon. It's the family's decision. Kaya lang kami na mga Marcos loyalists, naniniwala kami ng tungkol sa katotohanan. Nakakaintindi naman kami ng history natin eh. The fact alone na Marcos declared martial law, that was at the height of the Cold War. Yung mga kaibigan namin na mga general, na mga military, kahit yung mga anti-Marcos nga, nagsalita finally eh. Kaya anong magagawa namin? Totoo ang aming gustong ilabas. Truth must prevail. Kaya tanggapin nila ang katotohanan na lang. Hindi sila makakamove on talaga kasi may mga agenda sila eh. Masamang agenda. Okay. Ano naman ho masasabi nyo dun sa mga nagkukuro-kuro ngayon na tila ito na ang simula ng pagbabalik sa poder ng mga Marcos? Baka ang susunod daw na presidente ay talagang si Ginoong Bongbong Marcos. Luchi, wala naman masama sa ginawa ni Marcos eh. Maganda nga yung accomplishments na ginawa niya. Ang hindi lang makatanggap talaga na maganda ang ginawa ni Marcos, itong mga komunista, itong mga leftist, itong mga aktivista na hanggang ngayon talagang gusto nilang patunayan sa sarili nila na kahit mali sila, gusto nila tama sila. But this is the same leftist group that President Rodrigo Duterte has engaged in the run of his government. And it was President Duterte who also moved to bury Marcos at talibingan ng mga bayan. Yun na nga. Yun na nga, di ba? So in other words, yung mismong presidente na nagbibigay sa hustisya, quote-unquote, kay Marcos ngayon, ay siya rin kumikilala na hindi ito mga rebelde at hindi ito mga dapat kinukulong na mga tao, itong mga militanteng to. Hindi. So, paano nyo i-reconcile yung pananaw ninyo na ito mga komunistang to, walang ginawa to kundi magpabagsak ng gobyerno, samantalang ito rin ang ini-engage ngayon ni President Duterte, diba, sa kanyang gobyerno? Pero, Luchi, after few days nang i-announce ni Presidente Duterte na kailangan ilibing nga sa libingan,
umukay si Joma. So, ibig sabihin, no, kahit gaano katigas ang puso nila, no, ito, founder ng CPP, no, kahit gaano katigas ang puso niya, nakita niya ang katotohanan. Bakit nila hindi ngayon makita ang katotohanan? Ito naging presidente, nakita niya ang katotohanan. Walang masama doon, basta ang importante, makita mo ang katotohanan. At i-correct mo kung ano ang mali. Well, hanggang ngayon po ay hindi pa rin talaga natin ma-establish kung ano talaga ang katotohanan at hanggang sa mga sandaling ito ay nananatiling mga kanya-kanyang bersyon ng katotohanan ng ating naririnig. Pero maraming salamat po sa inyong pagbahagi ng inyong bersyon ng katotohanan, Ms. Cherry Covarrubias. Magandang gabi po sa inyo. Thank you din. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinion mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang